Handa si Navotas Representative Toby Tiangco na maging saksi sakaling ipatawag siya sa impeachment case laban kay Pangulong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng anomalya sa national budget. Ayon kay Tiangco, malinaw na nilabag ng Pangulo ang konstitusyon nang pirmahan niya ang 2025 national budget kahit alam niyang may problema dito tulad ng napakaraming insertions ng mga mambabatas. Dalawang impeachment complaint ang isinampa sa House. Isa mula sa makakaliwang grupo, pangalawa ay mula sa mga abogado ni First Lady Liza Marcos at ang pangatlo na iniharap nila dating Congressman Mike Defensor at dating Governor Chavit Singson ay hindi tinanggap. Pagpapakalat ng medical report ni Pangulong Marcos, kinundina naman ng Presidential Communications Office. Sa isang pahayag, sinabi ng PCO na may motibo ang pagpapakalat sa social media ng medical report ng Pangulo mula sa St. Luke's Medical Center. Hindi matukoy kung sino ang nag-post sa social media ng medical bulletin ng Pangulo. Pero giit ng St. Luke's Hospital, wala silang pinalabas na bulletin. At agad na nagpakitang gilas si Pangulong Marcos, nag-post sa social media na maayos ang kanyang kalagayan at nakipaglaro pa sa alagang aso. Binatikos naman ni House Davao Representative Paulo Pulong Duterte ang pagbibigay-pugay ng Senado sa mga tinawag na Heroes of Extrajudicial Killings o EJK. Anya, ito'y pamumulitika, hindi tunay na pagkilala sa mga nagsakripisyo para sa bayan. Hindi inalala ang mga pamilya at kabataang napatay dahil sa mga adik at ginawa pang mga bayani ang mga nabiktima ng EJK kahit mas marami silang napatay dahil sa droga. Sila'y kinilala ng Senado sa pangunguna ni Senator Risa Hontiveros pero hindi inalala ang pagkamatay ng SAF 44, ang mga sundalong nagbuwis ng buhay para sa bayan at marami pang iba.